name. Amen. Okay, please take your seats. Kung tayo ang pag-uusapan natin ang mga kailangan ng isang tao o marahil kailangan ng isang pamilya. In fact, yan kapag meron akong kina-counsel for marriage. Kalimitan ay ang preparations ay patungkol sa bahay, patungkol sa lulugaran nila pagkatapos na sila ikasal, patungkol sa pera nila sa bangko, patungkol sa mga bagay na gagamitin nila after they have been married. Pero alam niyo ba na what is really lacking para sa mga ikakasal o sa pamilya o kahit saan is wisdom. Yun po ang mas kailangan natin. Noong panahon ni Solomon ay pinapili siya ng Panginoon. Ano bang gusto mo? Kayamanan? Kapangyarihan? O katalinuhan? Kung kayamanan, he will have everything. Kung kapangyarihan, God is going to give him power. Pero ang pinili niya is wisdom. Bakit ho? Ang wisdom ay magagamit mo para ikay magpayaman. Ang wisdom magagamit mo to rule people. Pero kung may kayamanan man, but you don't have wisdom, kaya nga maraming bankrupt. Bakit? Ang dami niyang pera, pero hindi naalagaan, kaya nga na-bankrupt dahil wala siyang katalinuhan, wala siyang wisdom. Hindi niya alam patakbuhin. Marami tayong nakikita rin na kahit nga makamasa, at kahit na ano bang, kahit man na makapangyarihan siya, pero kung walang wisdom, madali lang siya mapatalsik sa pwesto. Pero tingnan ninyo, no? Maging sa larangan ng politika, ang walang maliit talaga, ay walang malaking nakakapuwing. Napapatalsik usually ang malaki na wala namang isip. No, makikita natin na kasi wala siyang wisdom na ginagamit. I don't like to be mean. Pero gusto lang maintindihan natin na kaya nga, wisdom is really the principal thing. Amen? Ito ang dapat na naisin ng bawat isa sa atin. If you are a Christian, you should wish not for riches, you should wish not for power, but you should wish for wisdom. Amen? Dapat ang wish ko lang ay wisdom. Kasi kung minsan tayo ay nangangarap o nagnanais ng mga bagay na hindi naman talaga magtatagal. But wisdom is the thing that we really need to grow and to be successful in our lives. Kaya nga ang tanong ni Job, but where shall wisdom be found? And where is the place of understanding? Sapagkat nakikita niya, wisdom is really what we need. And sabi niya sa verse number 16, it cannot be valued with the gold of Ophir. Alam natin ang gold, pinag-aawayan yan. Kaya nga marami ring mga nangamamatay. Bakit? Sa pagtutreasure hunt, ilang milya-milya na ang nasa ilalim, wala ng hangin, kaya sila nangamatay. Bakit ho? Dahil sa paghahanap ng gold ni Yamashita. And nakikita natin, kaya sabi niya, it is more than that. It cannot be, verse number 15, it cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof. Sino yun? Hashem, do your job. Okay, so makikita natin yan. It cannot be priced with the gold of Ophir, with the precious onyx or the sapphire, neither the gold and the crystal cannot equal it. Sabi ng salita ng Diyos, and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold. Kaya nga, kailangan natin talagang mas sigit ng bawat isa sa atin ay makakuha ng wisdom. Hey, sabi nga doon sa James chapter 1, look at your Bible. James chapter 1.
verse number 5. Sabi niya, if any man lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So wisdom, you cannot find anywhere from gold, pero ito'y makukuha mo sa Diyos by asking it. Kaya nga ang tanong, doon sa mga prayer request mo, sa mga hiningi mo, ano bang hiningi mo para sa Diyos? Ano bang hiningi mo? Ano ipinag-pray? Dapat ay hindi mawawala ng wisdom sa mga mag-aasawa. Dapat talaga may wisdom sa mga mag-asawa na you need wisdom. Kagaya ng memory verse kanina. Anong Proverbs yun? Proverbs 7. 17. 14.1. Tingnan nga natin. Proverbs 14.1. Proverbs 14.1. Look at your Bibles. Every wise woman. You see, there is a wise woman. Pero meron ding luka-luka. Ano yung luka-luka? Sabi, but the foolish, plucketh it down with her hand. Siya naman ang sumisira sa kanyang tahanan. That is a foolish woman. Ang luka-lukang babae ang sumisira sa kanyang tahanan. But a wise woman buildeth her house. Pinapatatag niya ang kanyang tahanan. Inaayos niya ang kanyang tahanan. You see, we really need wisdom. Kaya nga sa mga mag-asawa, sa pamilya, we need wisdom. Sa mga estudyante, we need or you need wisdom. Para sa pagsasagot sa exam, para pag kayo nag-aaral, you really need wisdom. That is what we need. Hindi natin sa totoo lang, although kailangan natin ng pera, kailangan natin ng kapangyarihan, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng bahay, pero mas higit dapat na kailangan at nais ng bawat isa sa atin is wisdom coming from God. Amen? Kaya nga ito ang dapat natin gawin. Let us seek wisdom. Makikita natin, where is that? Verse number 13, sabi niyan, man knoweth not the price thereof, neither is it found in the land of the living. Kasi kung hindi natin, ito lang pagkaalam natin sa wisdom, but it is more than that. More than the price we think. Kaya nga, hindi mo din makukuha, not even in the land of the living, not even in Harvard University. O maraming mga nanggaling sa Harvard University, pero sinira nila ang buong Pilipinas. Maraming mga nanggaling sa UP, pero wala pa rin wisdom. Noong pinag-ausapan tungkol sa environmental management. Tapos meron yung Institute of Environmental Management and Ecosystem yata dito, ISAM. Tapos may building sila. Ano yung katabi niya? Mga basura. Tapos doon sila nagsusunog. Kaya sabi ko, magandang picturean natin yan. Pinapicturean ko talaga yan. Tapos sabi ko, tingnan nyo ang wisdom ng UP. Ang ISAM, katabi mga basurahan ng mga plastic at mga pinagsusunog. Environmental management. So, may nakita natin na you cannot really get wisdom from UP. That's why, if you die to go to UP, you are mistaken. Tatandaan ko, no? Yan din ang aking hinaing noon. Pero nakita ko pagdating mo doon, ang mga profesor at ang mga pinag-aaralan, karamihan ng mga yan, ay it is not really wisdom. Okay? Nakikita natin, hindi natin makukuha dyan sa mga universities ng wisdom. We cannot even get it from the books that you read. Saan natin yan makukuha? Napakaganda ang verse number 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is what? Wisdom. Kaya nga, ang tunay na pagkakaroon ng pagkatakot, reverential fear sa Diyos, that is wisdom. Ito ang totoo. Kapag ang isang tao ay nakasumbong
ng pagkatakot, totoong pagkatakot sa Diyos. Hindi yung kagaya ng pagkatakot natin sa mga pulis, o pagkatakot sa mga pumapatay, o pagkatakot sa ating mga magulang na baka tayo ay paluin. But it is a fear coupled with